Kinondena ng mga labor group ang bangayan sa pagitan ni Pangulong Marcos at Vice President Sara Duterte. Anila, mas dapat tutukan ang isyu ng mga manggagawa kaysa sa personal na interes. Samantala, maglulunsad naman sila ng kilos protesta sa Bonifacio Day para panagutin ang administrasyon sa umano'y kapalpakan nito sa pagtugon sa mga krisis sa bansa. Ang balitang A to Z ni Naomi Almojano. Itong nangyayari sa pagitan ni Marcos at ni Duterte, ito ay lumang politika na hindi relevant sa mamamayan. Iyan ang patutsyada ng ilang labor group sa patuloy na bangayan at sigalot sa pagitan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Sa halip daw kasi na pagtuunan ng pansin ang kapakanan ng manggagawang Pilipino, nauubos ang oras sa personal nilang hidwaan. Doon sa mga nag-iisip na itong si Marcos at saka si Duterte ay magkaiba at kinakampihan, either Marcos or Duterte, yan ay mga lumang kaisipan. Sila ay parehas na representante ng bulok at nakakasukang politika ng mga political dynasty at mga trapo. Wala raw silang kasawaan sa away posisyon at away kapangyarihan. Hiling ng mga labor group, ituon ang atensyon sa mga tunay na isyu ng manggagawa, gaya ng maliit na pasahod, mataas na presyo ng bilihin at kakulangan sa suporta para sa mga mahihirap at apektado ng kalamidad. Hindi na po napag-uusapan ano ba ang problema ng mga manggagawa, ano ba ang problema ng mga mahihirap, ano ba ang problema natin sa usapin ng klima, yung matinding pagbaha, tinatabunan ng awayan ng mga politiko. Milyon-milyon na mga manggagawa ang naghihirap ngayon dahil sa starvation wages. Tapos mas relevant pa rin ang bangayan na wala namang mahihita ang masang Pilipino. Panawagan din nila ang pagbuwag sa Regional Wage Board na anila'y hindi sapat ang naitataas sa sahod para makabuhay ng pamilya. Kaya naman sa darating na Bonifacio Day sa Atrenta, magmamarcha ang bukluran ng manggagawang Pilipino patungong Mendiola para ipanawagan ang karapatan ng mga manggagawa at panagutin ang Administrasyong Marcos Jr. sa mga umano'y kapalpakan nito sa kapakanan ng taong bayan. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almojano.